lalaban kami rito. And, galing naman ako sa gera, so kaya ko naman. Bilib ako sa tapang nito si Magalong. At sana, marami pang mga tao, na mga Pilipino, na mga politiko magiging katulad nito si Magalong. So, hindi na po natin pagtatagalin. Ito po ang ating magiging topic ngayon. Eto. Simulan po natin dito. Magalong, may banta. 50-50 na po ang buhay na maalam na. Pakinggan po natin at bibigyan natin ng komentaryo po ito. Kaya, araw-araw yan, talagang I don't fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi kung may ginawa sa akin, paano kung masaktan sila? Takot hindi para sa sarili kundi para sa pamilya. Ito ang nararamdaman ngayon ni dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief at ngayon Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa natatanggap na mga banta Ito po, delikado. Sir, ingat po kayo. Mukhang positive ang threat. sa kanyang buhay. Bunso Pag-usapan natin yung threat na yan, ha? umano ito ng kanyang pagsisiwalat ng mga kalakaran at korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan gaya ng Kongreso. Nauna nang sinabi ng alkalde na sa tuwing may sumasama sa sortie ni House Speaker Martin Romualdez Nako, delikado. Tuwing may sumasama sa sortie ni Speaker Martin o yung pinangalanan na di umano ni VP Sara na Tambaluslos, eto si Tambaluslos, pakinggan. bawat kongresista ay tumatanggap ng 777 o 7 milyong piso para sa assistance to individuals in crisis situation o AX! Tatanggap. Sama ka lang sa sortie ni Tambaluslos, may 7 million ka. AX o ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Sama ka lang, meron ka pang 7 million galing sa AKAP. Mayroon din umanong 7 milyong piso para sa medical assistance for indigent program o MAIP. MAIC, dami. AX, AKAP, MAIC, may 7 million. 7 plus 7 plus 7, 22. 21 po, 21. Grabe, sasama ka lang, no? Ay, Tambaluslos! Pwede bang makasama dyan? Tapos, kukuhanin natin yung 21 million, ipamimigay natin sa mga mahihirap. Oy, joke lang, baka chap-chapin ito, ha? Nako, hindi po. Hindi ko po, kahit magbigay yan ng magkano, hindi ako sasama dyan sa kampanya ni Tambaluslos. Ayoko manalo yan, parusa sa taong bayan nito si Tambaluslos. No, pero, eto delikado po ang buhay. At may nagbabanta po sa buhay ni Mayor Magalong dyan sa Baguio. Isa pa naman to sa napakagaling. Ito kung medyo bata-bata pa to si Magalong, ito pwedeng maging presidente sa mga susunod na mga halalan pa. Maybe not 2028 and 2034 dahil meron nang nakapila doon na malakas. Pero yung susunod, it's too early to say, kaya lang medyo may edad na siya. So pwede ito maging senador. Talagang napaka-tapang ng taong ito si Magalong. At meron nga siyang banta. Dahil saan? Dahil binulgar niya ang kabalbalan na di umanong ginagawa nitong si Tambaluslos. So sa madaling salita, sinong papatay kay Magalong? According to him, kung susundan mo, sinabi niya, delikado ang buhay niya dahil binulgar niya si Tambaluslos. Di sinong papatay sa kanya? Ako. Si Bongo. Si BP Sara. Di si Tambaluslos, 'di ba? Obvious naman Yan po ang pinatutunguhan ni Mayor Magalong. At 7 milyong piso para sa tupad na may kabuang humigit kumulang 21 milyong piso. Gayon din ang 30-30-30 scheme. Ayon kay Grabe, may 777 na, may 30-30-30 pa. May talagang timpayaman itong mga congressman. Kaya naman pala napakadaming sumisip-sip dito kay Tambaluslos ikaw ba naman makatanggap ka ng 777? Di umano. Ikaw ba naman makatanggap ka lalo na ng 30-30-30? Hindi natin alam kung ano yung 30 na yan. 30,000 ba yan? Malabo naman siguro. Babayaran ng congressman, sumama 30,000. 30 million posible pa. Pero sa 30,000 malabo, no? So, grabe. Mayor Magalong nag-aalala siya dahil iniisip niya ang katotohanan ukol sa korupsyon at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Pero seriously, ito.
kung totoong sinasabi nitong si Magalong, nako naniniwala ako sa sinasabi nito si Magalong, saan kinukuha ang pera na pambigay dyan sa 777 na yan at 30-30-30 na yan? Wala namang pera yung mga ganyan eh. Yung mga yan na ganyan kalaki ibibigay, wala namang pera yung mga yan. Saan kukunin yan? Di sa inyo. Sa taxes nyo. Sa taxes ng mga OFW. Sa taxes ng mga Pilipino dito. Sa ating taong bayan. Di ba? Kaya talagang kabalbalan nangyayari. Isipin mo. Hindi ba kayo nahihiya na ang ordinaryong Pilipino ay walang makain sa maghapon? Yung iba nagugutom. Yung iba kakain lang isang beses kada isang araw. Parang ako. hindi kasi nakajeta po. No, pero yung by choice po 'yun. Yung iba kasi talagang walang makain. 'Di ba? Yung iba naman 2 beses. Parang ako din minsan 2 beses. Ganon, no? Pero 'di ba? Gutom ang taong bayan, tapos itong mga lintik na mga ganito, makakarinig ka, 777, 21 million, sasama ka lang, di ba talagang lantarang pambababoy at pang-aabuso yan? Kung hindi ba naman itong mga baboy o buwaya, kung totoo sinasabi ni Magalong, then again, sasabihin ko sa inyo, ako'y naniniwalang totoo sinasabi ni Magalong. Kaya, talagang sobrang pang-aapi na po sa taong bayan itong gobyerno ni Marcos. And then again, kailangan balikan natin. Hindi man lang to imbestigahan. Di ba ang lilinis ng Tricom? Isipin mo, may pasabog si Magalong na ganito. Hindi man lang imbestigahan. Samantalang, yung walang katorya-toryang mga vloggers katulad ko, yan ang gustong habulin. Vloggers na katulad namin na wala namang kinalaman sa pag-asenso ng bayan, sa pagkagutom ng mga mamamayang Pilipino. Di ba? Itong lantaran, di ba? Kung totoo man to or hindi, dapat iniimbestigahan to ng mga lintik na mga Tricom na yan. Diba? Kung patas sila Diba? Dapat imbestigahan din nila. Pambihira. Napaka-unfair talaga nitong mga ito. Mga double standard. Yeah. Ngayon, Bakit hindi nyo sabihin, Claire, na fake news si Magalong? Ako sa akin lang, kung fake news si Magalong, demanda nyo. Demanda nyo. Kasi ako naniniwala, doon ilalabas lahat. Kaya malakas ang loob ng mamang ito Kaya malakas ang loob ni Mayor Magalong dahil may ilalabas siya sa husgado. Inaantay lang na patulan siya, tas ilalabas niya. Ganyan po ang mga taong nagsasalita. Okay? Wala pong patayan. Huwag po patayan ng usapin nyo lagi. Yung laging papatayin sa airport, papatayin sa Netherlands o kaya papatayin kung saan-saan. 'Di ba? May mga ganung kwento, papatayin sa Cubao, papatayin sa Quiapo, papatayin sa Mindanao, papatayin saan. Walang ganunan. Huwag tayong magganunan, ha? Demanda nyo. Kung mali po si Mayor Magalong, demanda nyo. Wala pong patayan. Okay? Papatayin sa Amerika, papatayin sa Israel. Wala. Huwag po tayong magganong-ganon, ha? Meron po tayong batas, sundin natin. talagang nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan. Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya. Kindly check na kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo. Mukhang positive ang threat. Yun, positive. Diyan. No? Pag sinabi ng isang general, galing sa intelligence, galing sa loob, na meron talagang threat, 50-50 na buhay mo dyan. Asahan mo. Lalo na pag desperado ang nagpapapatay, 50-50 ka na dyan. Para ka dyang dumaan sa operasyon na ikaw ay may cancer at talagang matindi yung iyong sakit. Kasi talagang hahabulin ka, hindi ka makakapagtago dyan kahit saan ka pumunta. Pag gusto ka nilang patayin, papatayin ka niyan. Kaya ako sa aking opinion, itong sinasabi ni Magalong, siya ay
maybe partly namamaalam na siya or ipinaalam yung sitwasyon niya. Just in case mamatay siya, patayin siya, or turukan siya ng kung ano. Kasi ganyan po style ngayon hindi ka babarilin kasi delikado. Ang gagawin nila, huhulihin ka, tuturukan ka para ikaw ay atakihin sa puso. At yan ang style. Pag inatake ka sa puso, patay ka. Siyempre, di ba? May tinuturok sila. So, ito ay alam na ni Mayor Magalong, 50-50 siya, kaya namamaalam na, no? Na pag namatay siya, parang yung ginawa ni BP Sara, actually hindi naman threat yung ginawa ni BP Sara. Ipinaalam lang sa taong bayan na kung sakali siya ang mamatay, ang nagpapatay sa kanya, si Tambaluslos, si Marcos at si Lisa. Alam mo, lumalabas dito consistent. Bakit kanyo? May threat si Magalong. Sino ba binubulgar ni Magalong? Si Tambaluslos. O ang Kamara. Sino ba leader ng Kamara? Si Tambaluslos. So, indirectly, sinasabi niya ang nagpapapatay sa kanya, si Tambaluslos. Ganun din na sinabi ni BP Sara, tugma di ba? May consistency. Galing sa hindi magkapartido. Di ba? Hindi naman sumasama sa rally ng Duterte ito si Magalong Pero iisa sinasabi nila, may threat sa buhay nila. Napakadelikado po niyan. And again, parehas involved. Di umano, according to BP Sara and according to Magalong, si Speaker Martin Romualdez. How would you feel? Diba? Ang dami ko ng kaaway. Naniniwala rin ang alkalde ng General Appropriations Act o GAA 2025 ay ginawa para sa election fund. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating yung appropriations di ba? Katulad niyan. Yung ginawa, ano pa binubulgar niya? Bukod sa AIC, sa TUPAD at saka sa AKAP. Yung 777, 30, 30, 30. Ito pa, yung GAA. Kanino yan? Again, sa Kamara. Tingnan nyo ang kabulastugan ng Kamara. Di umano, according sa sinasabi ni Magalong, pero kala mo kung mag-imbestiga ang TRICOM, ang lilinis. Kung mag-imbestiga ang Quadcom, ang lilinis. Hindi nila maimbestigahan ito. Di ba? Double standard. Ang Pilipino ngayon, puro ipokrito. Puro ipokrito yung mga nakaupo dyan. Tingnan mo. Diba? Kanino ulit yan? Other than Tambaluslos. Kaninong kabulastugan yan? Sino ba speaker ng... Kanino ba nanggaling yung baykam-baykam na yan? Ano sinasabi? Diba? Si Kimbo inamin may blank items. Ang pumirma lang dyan. Ano sinasabi nila dyan? Controlled lang yan ng 2 tao. Di umano si Tamba at saka to si Saldico. GAA, tingnan mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Saan ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral, yung NEP. At kita mo yung mga nilagay na mga pondo doon obviously, election fund ang ginawa doon sa GAA 22. Yan election funds kasi mag-election Kaya pinaglaban talaga nila yung GAA na yan. Minadali nila. Alam mo ang ginawa sa GAA? Maiko-compare ko ng ginawa kay Tatay Digong. Minadali nila fast forward. Para sa ganoon, si Tatay Digong doon na. Kasi wala silang ebidensya. Alam nilang hindi sila mananalo sa korte natin Bakit? Sinasabi nila libo-libo ang kaso ni Tatay Digong Pagdating pala doon, wala pang 100. Fake news. Saan sila kumukuha ng report? Sa balita. Di ba? Kaya minadali. Same thing sa GAA na yan. Bakit minadali? Alam, masisilip. At kailangan nila yan This election. Hindi po pwede yung budget last year kasi ang sinasabi, pwede namang pahintuyan ng Supreme Court at ang gagamitin yung budget last year. Ayaw nga nila nung budget last year. Bakit? Kasi kailangan nila ng pera ngayon. Ngayon ang election, kailangan ng dagdag. Yun yung sinasabi. Gagawing pondo yan sa election. Babaha po ng pera ngayon.
Kaya nakakatakot po na dapat tayo magkaisa. Pag kayo binabayaran ng kandidato, tanggapin nyo lang pero wag nyong iboto. 25. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw eh. Outs! Outs! Sino yan? Si Tambaluslos na naman yan? Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mukha nila, ang dami nang nilang ninakaw, magnanakaw pa. At yung gagamitin nilang pera pang pondo sa eleksyon, pera mo, pera ng taong bayan. Ang sakit, no? Tinawag ni Magalong na magnanakaw. Ako, sino pa bang tinatawag niya dyan? Di ba? Hindi niya lang dinerecho. Pero in my opinion, loko-loko ka na lang kung di mo naiintindihan. Yung tinatawag niyang magnanakaw dito si Tambaluslos. Sa kabila ng natanggap na mga pagbabanta ayon kay Mayor Magalong, hindi naman hihigpitan ang seguridad sa Baguio City Hall. Tuloy-tuloy rin aniya ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Ayan ako. Lalabang kami rito. And, galing naman ako sa gera. So, kaya ko naman. Bilib ako sa tapang dito si Magalong. At sana, marami pang mga tao, na mga Pilipino, na mga politiko magiging katulad nito si Magalong na talagang hindi takot at hindi mukhang pera. Naalala nyo, merong alok sa kanya na maging PNP chief pero tinanggihan niya dahil yung prinsipyo hindi niya gusto. No? So, saludo sa iyo, Mayor Magalong, and hopefully makatakbo ka sa national position dahil kailangan natin ng mga taong katulad mo. Pero sige, pagandahin mo lang yung Baguio kasi that is a tourist spot. No? Thank you sa mga pagbubulgar nyo. Tuloy po ang laban and pagdasal po natin si Mayor Magalong dahil siya ay dumadanas ngayon ng danger sa kanyang buhay. No, 50-50 po 'yan. 50-50 po 'yan. So pagdasal natin na sana ay maunang bumait yung planong gustong pumatay sa kanya ng mahimasmasan.